Kamusta mga katropa? And welcome na naman sa ating Tol, anong latest? Number 16. Okay, so alam naman natin, some update. Sabi ko nga, doon sa last kong video, ay parang ang vibes ay normal na. At indeed, tama nga, normal na nga lang ang mga pangyayari ngayon sa NXB. Kaya din ako naggawa ng video dahil i-explain natin kung ano yung mga bagay na nabalik at mga bagay na dapat nating in-expect na ano ba yung dapat na meron na pero bakit nawala. So technically wala naman talagang gaanong naging update na bago. Wala talagang bago ngayon. Pero latest pa din kasi may mga binalik sila na dati na akala natin ay tinanggal na sa NXB. So, alam naman natin na si Jiraiya at Tsunade ang Leader Championship Special, although medium effect lang sila sa event dahil nangunguna yung third part ng 6th Anniversary Shinobi. Yan, Light and Shadow. So, nabigyan ng Rikit. Yun talaga yung latest. Pero ano yung mga sinasabi ko na nabago? Okay, so, good thing na binalik ni Bandai yung exchange shop. Yan. So, maganda ito na kapag pala tayo nag-summon sa Village Leader Championship banners, so, pwede pa rin tayo makabili doon ng mga ng EX-Ult at LB ng Shinobi. Hindi tulad ng naranasan natin sa anniversary na talagang para makakuha ka ng medals, kailangan maging pay to win. So, maganda ito. Although, syempre, alam naman natin na mas OP yung anniversary banner. So sabihin na natin parang tinaasan nila ng sobra yung difficulty para ma-acquire natin siya. Yung mga Shinobi yung compared sa mga last years na madali ka lang magkakaroon ng anniversary banner kahit free to play ka. Ano pa yung mga binalik nila? So kung makikita nyo dito sa ticket summon nila Jiraiya at Tsunade, yan. So times 1 na uli at times 10 na uli ang nakalagay, no? Dito ulit itong pang torture na kailangan mo na masasayang yung 2 or 3 tickets mo dahil hindi ka pwede mag-summon at kulang ka, kailangan mong bumili ng ticket sa kanila. So maganda ito. At higit dito, kung napansin na ninyo dito sa exchange shop ng Village Leader Championship, yan, 4 yung pinamimigay nilang ticket. Hindi ba noon sa SAM, pag nag-grind ka dun sa ranks, isa lang na ticket ang makukuha mo. Kundi ho ako nagkakamali. So, kaya, di ko alam kung napanood nyo na yung summoning video ko. So, siguro, para sa mga pinakamaswerte at mahal na mahal ni Bandai, baka mapulkit nila ang isa sa mga Village Leader Championship featured Shinobi. And, sad to say, yun na nga, wala pa din talagang SAM. At mukhang kailangan na nating tanggapin na hindi na babalik ang SAM dahil mukhang pinanindigan nila na itong pagpapatuloy ng Village Leader Championship, which is hindi naman gaanong nakaka-enjoy at nakakadismaya dahil ang makakuha lang ng mga Shinobite ay yung mga nakakataas. So, paano naman kaya tayong mga nasa laylayan? Anyways, makakuha pa din naman tayo ng mga card tulad ng usual, yung SAM cards dati. Pero dito na lang sa exchange shop. So, astig naman yung card. Trip ko. Yan. So, yun lang yung mga napansin ko na dapat nating i-take note. At least, ngayon. Then, dadako na tayo, syempre, sa pagre-rate kung ano nga ba latest sa kit nila Jiraiya at Tsunade. So, magsimula muna tayo kay Jiraiya. Tingnan natin yung kanyang EX-Ult. Muli, tandem na naman sila ni Naruto sa EX-Ult niya. Pero ngayon, mas realistic kasi si Naruto hindi naka-Sage mode. Talaga yung regular na Naruto lang. Kasi yung naka-Sage mode na Naruto, hindi naman totoo yun. Imposible yung patay na si Jiraiya nung natuto si Naruto ng Sage mode. Yan. So, tingnan natin kung full room siya. So, tataligod tayo. Ay, hindi. Okay, so nakita naman natin guys, hindi siya full room. At para sa akin, di mo na ako nagagandahan doon sa animation. Normal lang, okay. At kung titignan natin yung nung tumalikod ako, parang hindi gaanong malaki yung range. Parang kailangan ihaharap mo yung sarili mo sa kalaban.
para ma-inflict. Ngayon, ano ang mga bago dito? Okay, so si Jiraiya ay nagbibigay ng damage nullification sa buong ally. Pero kailangan level 8 na yung EX ult sa kanya, ano? At bukod dito, syempre, tuloy-tuloy pa din yung paglalagay nila netong color protection, pang break ng color protection sa mga EX ult dahil ngayon makakatulong na ito sa atin kasi na-introduce na nga yung color protection kahit sa mga fort, ano? So, ibig sabihin, kung may azure o blue color protection yung kalaban mo, pwede mong gamitin ito si Jiraiya para mabilis mo mapatay yung mga kalaban sa fort. Ano, although ngayon hindi naman gaano pang pansin yung kakunatan ng mga nasa loob ng fort kasi 13%, 26% pa lang naman yung mga color protection na nagagawa ng mga players. Ano, dahil nga sobrang pay to win, kailangan maging literal na talagang yayamanin para magawa yon, ano, siguro. And then aside from that, syempre, bukod sa damage nullification, nagbibigay din siya ng invincibility. And upon use, so kung naubusan man ng CP si Jiraiya, ano, so mare-restore naman yung CP niya by massive amount. So sumunod tayo kay Tsunade, ano. So check muna natin ang animation. Okay. So, check uli natin kung full room siya, ano, kung ano yung range niya. So, tumalikod muna tayo. Yan. Pak. So, kung makakita natin, hindi naman siya full room, pero may pasabog effect. At, yan ay actually straightforward na atake, ano. So, katulad ng kay Jiraiya, need na ihaharap mo yung sarili mo sa kalaban para sila ma-damage. Okay? Ngayon, ano ang kakaiba sa EX ult naman ni Tsunade? So, before, sa yung old EX ult niya, dahil meron ako, invincibility at revive again once defeated. Ang napansin ko lang naman na need o OP na buff doon. Pero dito, pinalaki nila yung buff na revive again dahil pag kinast mo yung EX ult ni Tsunade, buong team mo na ang magkaka-revival. So kung meron kayo ng Super Rasengan Connect ni Naruto Kage, yung January 2023 kit niya, so ganun din yung effect, ano. At kapag level 15 na, syempre yung tagal nung revival effect ay mas tatagal yung duration, ano, na magikling sa'yo. Kasi kung napansin nyo kanina, nag-testing tayo, hindi pa man tayo nakakaalis, nag-explain pa lang ako, nawala na agad yung revival. So, yun ang downside ng mga shinobi na may ganong effect, ano. Even though they can give team revival effects, hindi siya gaano naglalast. Di tulad nung sa iba, na kapag full bar, yung kabibigyan ng effect na yun o kapag per use. Aside from that, so same with Jiraiya, so binibalik niya yung blue color protection, yung azure, and then nagbibigay din siya ng invincibility. So, all in all, for me, pagdating sa X ult nila, animation, normal lang. It's not that awesome. And then, as regards buff, very nice very nice yung EX ult. Very helpful, ano. Teammate friendly sila. Next tayo sa kanilang LV. So, sad to say, ayun pala. So, hindi nila tinuloy, ito yung sinasabi ko na nagbago, hindi nila tinuloy yung 8-star card na sinimulan ng mga anniversary units except kay Baryon, if I was right. Yes, tama. Ano? So, hindi nila tinuloy. So, kung makapapansin ninyo, hanggang 7-star lang yung EX ult ni Jiraiya at Tsunade at ganun din yung kanilang LB, no? So, hindi na nasa 7-star, ano? And, like the usual, LB, ano? So, ganun pa rin, binalik nila yung double strip feature na kapag +2 at least yung limit break mo, kaya niyang i-strip yung invincibility at status immunity mo. Ano? And then, so, ano pa ang kakaiba dito kay Jiraiya, ano? So, itong LB ay nagre-restore ng HP, pero hindi ito yung HP na may
drawing na heart sa taas. So, ito yung HP recovery na ayaw ko. Yung kapag umaatake ka lang o kapag kinakast mo yung jutsu, saka ka lang magkakaroon ng recovery. And then, ang LB ni Jiraiya ay nagdi-decrease ng confusion resistance. And, kapag level 8 din, it increases also his accuracy. So, in a way, kaya niyang ma-damage ang isang shinobi kahit mataas ang evasion. So, dahil pag sinabi ng accuracy, no, yun yung tsansa na mahihit mo yung kalaban. Tingnan natin ang animation. Kung di ako nagkakamali, ang animation nitong LB na ito ay nasa anime. So, check natin. Makikita natin, susugod, tatalon, tutusok. Nasa anime yan. Yan yung nung hinarap ni Jiraiya, si Pain, yung animal pat, nung tinuhog niya yung three-headed dog na nag-split naman kapag nasasaktan. And then kay Tsunade. Okay. So, ganoon pa din ang effect kay Tsunade. Double strip siya pag plus 2. And ang kakaiba dito? Dito sa LB niya, self-invincibility lang at status effect yung binibigay niya. Kasi nando sa 4-star yung pagbibigay ng team invincibility and is status effect. Yun naman yung mapapaliwanag natin mamaya. And unlike with Jiraiya, si Tsunade nag-i-introduce ng bagong reduction ng isang immunity dahil ang LB ni Tsunade ay nagdi-decrease ng slow movement resistance. So dati ang kinalakhan lang natin reduces seal resistance, reduces paralysis resistance, at yun nga yung confusion. So ngayon may bagong introduction, decreases the enemy's slow movement resistance. So, kailangan ba yun actually? Kasi kung isipin nyo naman, pampabagal lang ng shinobi. Kung bang overall effect yun sa laban, although hindi naman siya kasing OP nung tatlo, na seal, paralysis, at confusion, na pwede mag-inhibit sa'yo ng capacity mo na makapag-cast ng jutsu, etong slow movement ay pwede niyang pabagalin nga lang yung process. For example, sa final room, paglalapit sa yung kalaban, edi ang bagal nun bago makarating sa'yo. No? So, may time ka para makapag-cast ng ult and you can do some distance away from them para hindi naman sila makapag-jutsu against sa'yo. No? So, in a way, medyo helpful siya pero hindi naman gaanong ka-importante. At sa totoo lang, nakakatawa tong LB na to. Kasi actually, pitik siya. At tingnan natin yung animation. Kung makakita nito, grabe nakakatakot yung pitik ni Tsunade. Ang laki ng range. Hindi ko alam kung masasabi ko siyang full room, Pak. So, ayun, po. Okay, next tayo. Siyempre, patapos na tayo. Yung 4-star ni Jiraiya. So, check muna natin yung animation, Medyo madumi-dumi to, guys. So, kung makikita nyo, gagamit siya ng Earth Style Jutsu at magsasamon siya ng putik. Yeah. So, yun lang po yun, At, kung makikita natin, nag-iiwan siya ng area damage, At, mas malaki naman, compared do sa mga usual na area damage jutsu. Katulad ng kay Indra, for example. Tingnan natin ang mga effects niya. Yan. So, it ignores the nature resistances. So, ini-strip niya yung pink buff, yung status immunity buff, and greatly decrease the enemy's CP. So, sad to say, tinanggal na nila yung feature na 4-star strip ng invincibility and status effect. So, mukhang introduce lang yon sa mga recent anniversary shinobi. So, balik tayo sa usual na yung mga 4-star, at least, dinidecrease niya lang yung invincibility by 3 seconds. So, nakakalungkot. I thought it will be great na, at least, kasi yung mga 4-star pwede nang maging ka-level ng mga LB. And aside from this, ay normal na rin naman na mga buff. So, skip na natin. And then, last but not the least,
Yan. So, yung heal, yung controversial heal ni Tsunade. So, dahil heal nga lang siya, wala siyang damage. Ano po? No? Pero ang OP niya, kasi, sabi ko nga, doon sa post ko, siya ay i-instacast jutsu. Mas i-explain ko ang mga buffs ng heal na ito sa susunod kong video kung saan tatalakayin muli natin ang mga instacast healers na shinobi na magandang effort. To summarize everything ay normal naman na mga buff lang naman ang binibigay dito. Pero unlike with Boruto at kay Gaara, at kay Rin, hindi lang invincibility ang binibigay niya. And also compared to other heal jutsu na hindi naman instacast. For example, yung heal jutsu ni Naruto kay LM, meron po siya na pinaka-lumang heal jutsu, no? Nagagrant lang yun ng invincibility. May heal jutsu din si Sakura, Great Ninja War, And compared to those, no, si Tsunade po, itong heal jutsu niya ay nagagrant na, sabi ko nga kanina, ng both yung pink buff, status immunity buff, and invincibility. So, napakalaking tulong niya na ginawa na nga siyang instacast. Complete pa yung 2 important buffs na kailangan mo kalimitan. Status effect immunity and the invincibility. And nagbibigay po ito ng 5-second invincibility, by the way. At ito din po ang Banjutsu ni Tsunade. So, overall, ikaw ba ay dapat magsamong kay Jiraiya and Tsunade? Of course, syempre, as usual, kung paborito mo yung dalawa, of course, go. Kung may Shinos ka pa naman eh. Pero kung wala kang Shinos at na-drain ka naman, I suggest, hindi naman sila need i-summon. Unless, kung need mo ng kapalit kay Gaara sa final room tulad ko, need mo talaga si Tsunade. Kasi, compared sa ibang instacast shinobi, si Tsunade, kaya niyang mag-insta-heal kahit na kasama yung iba niyang normal jutsu. So, for example, nilagay mo yung old LB, nilagay ko yung new LB, saka yung old. Kapag pumasok yung kalaban sa final room, yung heal pa rin ang pinaka-unang priority niya. So, yun ang isa sa mga ikinaangat ni Tsunade compared sa ibang insta-healers. At hinigitan niya si Mama Sakura. Dahil si Mama Sakura, bagamat mabilis ang heal niya, kung ilalagay mo sa F4, di naman siya insta-healer. Although, nahigitan niya ng konti si Tsunade sa heal buff. Kasi, nagbibigay din niyo yung old at new heal jutsu ni Sakura ng pink buff, saka ng invincibility. Tapos, yung old heal pa ay nagagrant ng evasion. Pero as regards bilis, higit itong kay Tsunade. At tapos, so pag nilagay mo siya sa final room mo bilang insta-healer mo, so magpa-function din siya just like yung mga kasama niya. So makakapag-cast din siya ng mga jutsu na pwedeng dagdag damage output sa kalaban. So yun po ang kinaganda ni Tsunade. Kaya kung need mo nakapalit ni Gaara, it is a must summon for me. Kung need mo ng insta-healer, ngayon, kung nakikita mo na pang-counter sa tingin mo, may strategy ka na pang-counter sa NTL at it involves an insta-cast healer pero umaatake, you should summon to Tsunade. Or at least, get his 4-star heal. Kung may kit ka naman ni Tsunade. So, yun lang mga katropa. Salamat sa panonood at kita-kits sa aking susunod na video.